Good morning guys, today is Tuesday. So dito tayo nagpalipas ng gabi sa Puwasan Inspection Area, Ontario, dito sa Highway 11. So kasi itong load natin dumating kagabi, gabi na dumating, kaya gabi na rin tayo nakaalis. Kaya 3 hours lang na itakbo natin, 2.5 hours lang na itakbo ko kagabi. Tapos napakalakas pa ng ulan, kaya hindi na ako mabot sa Petropas truck stop. Kaya dito na ako nagpalipas sa inspection area dahil ang lakas ng buhos ng ulan kagabi. So, ang oras natin ngayon ay 7:19 AM. So, syempre, nagising na tayo, magpe-prepare tayo, pero wala pa akong 8 hours na ilang minuto na lang para mapuno ko yung 8 hours na sleeper berth. So, dito guys, bukas yung inspection area. Kung makikita nyo sa side mirror, ayan dumaan yung isang truck. Bukas yung bukas yung timbangan. So operation sila. Ito property ito ng government ng DOT or Department of Transportation. Inspection area. So operation sila ngayon guys. Nakakatuwa lang, kahit operation sila, walang nang istorbo sa akin dito sa tulog ko. Walang kumatok, walang gumising na para inspeksyonin ako or na oy, operation na kami, andiyan ka pa, tulog ka pa. Walang ganon dito. Sa oras na nalagpasan mo yan sila, nalagpasan mo na yung timbangan nila, ayun may nagtitimbang na truck. Sa side mirror lang tayo guys. Ibig sabihin operation yan sila. Ganon dito, hindi ka papakialaman dito, hindi ka istorbohin, matulog ka hanggat sa gusto mo. Syempre may biyahe pa tayo, nagising na tayo dahil trabaho natin yan, obligasyon natin na bumiyahe. So ngayon, yun lang ang nakakatawa. Kaya na-share ko lang sa inyo na walang nanggigising sa akin dito. Kita nyo, kagigising ko lang. wala man lang lumapit dito para sitahin ako bakit dito ako natulog. Walang ganon. Kaya nakakatuwa. So pre-trip tayo, inspection, check upin natin lahat. Dahil nandito rin tayo sa inspection area, gawin natin yung obligasyon natin na kung paano tayo mag pre-trip every morning dahil may nakatingin sa atin. So kahit walang nakatingin sa atin, ganun pa rin naman ginagawa natin. Mas lalo ngayon may nakatingin. Kaya tara, mag pre-trip tayo. Buksan natin lahat, general pre-trip tayo. Ginagawa naman natin yan every morning. Pero syempre, andito tayo sa inspection area, talagang susuot-suot tayo dahil mag-pre-trip tayo. Kasi kung wala tayo dito sa inspection area, visual lang talaga, buksan ng hood, ganun lang. Pero dito busisiin talaga natin ang mabuti kasi dito may inspection area tayo Baka binabantayan lang tayo yari tayo, di ba? Baka lapitan pa tayo o pagtripan. Pero walang ganun dito. Kaya let's go. On duty muna tayo, inspection. Yan, kasi check lang natin kagabi, okay naman bago natin ikutan para makalis ka agad tayo. Operation talaga sila.
So umpisahan natin sa taas, walang leak, kikita naman natin. Then fan belt, tingnan nyo lagi yung tensioner kung gumagalaw, kung nagbuwabalik, kasi usually ito ang lagi nagiging problema, itong tensioner na ito. Yan. So okay, spring molye, spring kasi tawag nila dito. Then yung brake chamber natin mga lock, okay pa, andyan pa, tie rod in. Okay. Ito nilagyan ko ng zip tight kasi maluwag na ito, para kung wala zip tight yan, pag inangat ko nalalaglag. Ito yung lock ng hood guys. So coolant natin, puno yung coolant. Steering rod okay. Steering oil full, naka full yan yun, kita yan yun. Check natin yung langis. Ayos pa. Fuel separator okay. Oil filter okay, walang leak. Ito ano to, grasa to nagkalat lang. So everything okay. Ayos. So baba na natin yung hood. Depandaran natin yung truck para mag-build up tayo ng hangin. So, antayin lang din lumabas yung mga ano. Okay. So lumabas na lahat, start. Open headlight. Huwag yung fog light kasi ang fog light na pinapailaw natin kung kinakailangan lang, kung may fog. So auto check ng ilaw. Alikabok. Let's go. Number 1, check itong mga bolt dito, at kita kagad yung propeller. Brake chamber check. Ay may ano to, may kadena yung ilalim ko Brake chamber kung okay pagka welding. Lug nuts. Brake chamber kung nakasabit pa, kung okay pa pagka welding. Kita na kagad yung adjustment ng slack adjuster niyan guys Yung slack adjuster natin, kita kagad natin kung nasa okay pa, proper adjustment pa siya o hindi. Tanaw pa lang kasi nakaganyan. Pag nakaganyan, need na ng adjustment. Ito papuntang Saskatoon nito Coil ang pangarga natin, coil. Ayos. Saan pa din coil ang pangarga natin. Okay yung mga adjustment ng slack adjuster natin.
ilaw. Ayos. Slack adjuster, okay. Airbag suspension. Lug nuts. Itong brake chamber ang tingnan natin kung okay pagka welding nya. So lahat nakaayos. At itong slack adjuster, ayan o. Kung makikita nyo, nakaganyan siya. Pag ganyan guys, ulitin ko na naman, need ng adjustment. Pag ganyan, out of service na. So ganyan ang forma nya, okay ang adjustment natin. Ito may gulong oh, nakapulupot. Nakabeli itong strap natin, nakabeli oh. Nakabeli, tapos isa sa ibabaw. Ganyan siya. Nakadiin ito, tapos ito nakabeli. Kasi may gulong, baka tumakbo. Ito nakakadena, kaya ito hindi nakakatakot kasi yung coil bilog nasa loob itong kadena. Okay lang, wag lang yung eye on the sky, medyo nakakatakot yon. Pag yung eye on the sky, medyo kailangan talaga is check natin, silipin natin. Pero ito eye on the side, kaya properly secured talaga yan. Hindi talaga luluwag yan kasi nasa loob yung kadena. Alright, so everything okay. Okay, mga ilaw. So, na-check naman natin ng ayos. Lagi naman natin ginagawa yan. Pero mas maganda dahil may nagmamasid sa atin, kaya inano talaga natin ng mabuti na inisa-isa talaga. So may nakatingin man o wala, gano'n naman talaga ang ginagawa ko. So biyahe natin papunta ng Regina at Saskatoon. Thank you nga pala kay Benji dahil siya ang pumikap ng load na to. Talagang minadali niya para makuha lang tong load na to, dahil sabi niya napakalayo pa raw ng first tsaka second pickup niya, malayo, kaya medyo inaabot talaga siya ng gabi. So yun, maraming salamat at Benji sa pag-pick up. Alam ko sigurado, lalo basta mga Pilipino, sigurado talaga sa pagdating sa securement, dahil nga tayo mga Pilipino, siyempre takot tayo sa mabuligyaso. Hindi ko naman sinabi na yung ibang lahi siyempre kilala natin yung kalahi natin na ganoon talaga ang pagdating sa seguridad, sa securement. Talagang naniniguro tayo na walang buligyaso. So yun, hindi ko naman sinabi yung porkit Pilipino, kahit ibang lahi naman. Pero yun nga lang, ang tiwala natin, kampante tayo dahil buong buo ang tiwala natin. Pero ganoon pa rin, kahit natiwala tayo, double check pa rin natin, di ba? Kasi sila ang nakakaalam, mas maganda alamin din natin.
So let's go, atakbo na tayo dahil magdi-diesel pa tayo dyan sa Petropass. Then next natin na diesel doon sa Shunaya, Ontario. Okay? So let's go guys. Isa tayo. Yan ang nakakatuwa. Kahit nandyan tayo sa inspection area, tapos umalis na tayo, walang problema sa kanila yan dahil natulog ka lang dyan. Mas gusto pa nila, katulad yun, natulog inspection area yan, marami sila natulog doon, walang problema yan. Hindi pinano dito yan dahil mas gusto pa nila na matulog ka dyan para safe. Dito na tayo guys sa Petropass. Papasok tayo sa Petropass compound para mag-diesel. Tingnan ang mga truck nakaparada lang dyan. Walang nakikialam dyan Dyan sila natulog. Entrance tsaka exit yan. Pero maluwag naman, nakakadaan yung mga truck. Kaya walang sumisita dyan. Tignan mo, walang nanguhuli. Yan lang ang kagandahan talaga dito. Pinapahalagahan nila ang truck driver. Kaya yan pumarada dyan kasi natulog. Walang dahilan yan kundi natulog lang. Tapos yung mga truck kalat-kalat. Pilipino. Kalat-kalat ang parada, di ba? Diesel tayo dito. Alright, diesel muna tayo guys para makabili tayo ng kape doon sa Tim Horton. May Tim Horton, kaya maraming truck dito nakaparada kasi may Tim Horton. Alright, diesel muna tayo. Parking, patayin natin yung truck. Alright. A few moments later. So huminto tayo dito sa gilid guys kasi nawasak yung natin, yung tarp. Buti napansin ko na kaagad kasi yun ang yan talaga kailangan. Lagi tayo nakatingin sa side mirror natin. So wasak na wasak yung tarp. Nakita ko na, naghanap talaga ako ng turnout. Nandito tayo sa turnout. Ayan So yan kasi mawawasak talaga yung tarp natin kasi yung edge ng coil natin walang carpet. Yun ang problema, kaya ayusin natin. Ano, wasak na wasak. So kaya pala hindi na nalagyan ng carpet nang nag-pick up nitong load na to kasi nga wala na palang carpet sa toolbox. Ito na lang yung natitira. So may nakita ako na gulong. Ayan nilagay ko, napulot ko dito yung gulong. So yun ang ilalagay natin dyan sa corner.
ng coil. So tuklapin natin to guys para malagyan natin ng corner. Buti huminto yung ulan. Matalas kasi ito pag wala talagang carpet, mapupunit talaga ang tiles natin. Para hindi malaglagyan, lagyan natin ng budget. So ito naman ilalagay natin sa kabilang side. Ito yung mahirap, yung mag-ulit-ulit ka ng trabaho sa kalsada. Buti na lang, huminto ang ulan. So, buti na lang, may nakita tayong gulong. Napakalaking tulong talaga na meron tayong flat na baho. So yan yung flap. Support natin yan para hindi pasukin ng tubig. Then istrapan na lang natin yung old na tarp. Ito yung pinakamahirap na part, yung mag-aayos tayo sa kalsada ng tarp, ng load. Kaya mas maganda talaga kumpletuhin na. Pero ito naman hindi sinasadya ng pumikap nito kasi nga ang kulang yung carpet, walang carpet yung toolbox. So tapusin muna natin to. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay Let's go! Basta! Nakuberan pa rin natin yung load natin. Makikita ang truck na kanya dinadala. Kayo sumama sa biyahe. So ayan, dadagdagan na lang natin siya ng strap dito para hindi liparin o support pa rin niya. So ganyan guys, wag natin titipirin ng carpet. Pero ito talaga, naubusan na siya ng carpet kaya hindi na nalagyan ng carpet yung load.
So yun lang. Sana maging aral sa atin ito. Okay. Biyahe ulit. So yan, nilagyan na natin ng strap. Support sa kabila. Hindi na talaga kayang tamaan dahil wasak na wasak eh. Ayan. Ayan, nilagyan natin ng strap para kahit pa paano may nakasuporta dito, nakaipit. Okay. Kasi ito, halatado na may carpet sa ibabaw. Pag nawasak pa yan, wala na. Palit talaga tayo ng tarp ng buo.